Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa mahahalagang balita, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mas pinaigting na kampanya laban sa smuggling o pagpupuslit ng mga agrikultural na produkto. Inatasan ng Pangulo ang Bureau of Customs o BOC at Department of Agriculture o DA na palakasin pa ang pagpapatupad ng Republic Act No. 12022 o ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Inilabas ni Pangulong Marcos ang kautusan kasunod ng inspeksyon ng 178.5 million pesos na halaga ng smuggled mackerel sa Maynila. I've spoken to our Bureau of Customs, I've spoken to the Department of Agriculture. We have to keep going. Kailangan patibayin pa natin ito. Ang naging susi rito ay ang coordination between the different agencies. Yun lagi ang pinakamahalaga because the different agencies were all working together all the way up to the end. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang distribusyon ng nakumpiskang mackerel o tulingan sa mga residente ng Baseco Port Area sa Maynila. Nasa 21,000 kabahayan ang nakatanggap nito kung saan may 2 kilo ng tulingan ang bawat pamilya. Nangako si Pangulong Marcos na sa ilalim ng kanyang administrasyon ay pursigido silang habulin ang mga smuggler at hoarder ng mga isda at produktong agrikultura. Kaya ginawang kanga namin ng batas at pinapatibay namin na mabuti. Kaya kayo ngayon ang naging beneficiary dito sa ating nahuli na mga smuggled agricultural products. Ito nga, tulingan. At sana mabuti naman ako'y nasisihan na nandito kayo lahat na hindi masasayang at magagamit naman ninyo. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, puspusan ang administrasyon
ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtitiyak na naibibigay ang lahat ng pagtugon sa pagputok ng Bulkang Kanlaon. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, nakapaghatid na ito ng 14.7 milyong pisong humanitarian assistance sa mga apektadong pamilya ng pagputok ng bulkan. Sa datos ng DSWD, mahigit 10,000 pamilya na may 42,000 individual ang nanunuluyan sa 28 evacuation centers. Nasa 300 at 900 individual naman ang pansamantalang nanunuluyan sa kanilang mga kaanak. Sinabi ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na patuloy ang kanilang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak na natatanggap ng mga apektadong pamilya ang mga tulong, lalo na yung mga nasa evacuation center. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS sa publiko sa posibilidad ng lahar flow sa Bulkang Kanlaon dahil sa sunod-sunod na mga pag-ulan. Naitala ng PHIVOLCS ang 14 na volcanic earthquakes nitong Sabado at Linggo. Naobserbahan din ang patuloy na pagpapalabas nito ng mga gas katulad ng sulfur dioxide. Dahil dito, pinapayuhan ng PHIVOLCS ang publiko na iwasan ang pagpunta sa mga ilog, waterways at iba pang posibleng daluyan ng lahar. Pinaalalahanan rin ang mga residente malapit sa Bulkang Kanlaon na makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan kung magsasagawa ng preemptive evacuation dahil sa posibleng maging epekto ng lahar. Ayon sa PHIVOLCS, may posibilidad na umapaw dahil sa malalaking bato at lupa ang mga ilog at matabunan ng putik ang lahat ng kabahayan na malapit sa naturang bulkan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, aabot sa 20 milyong pisong tulong ang nailaan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Kabilang sa mga tulong ang family food packs para sa mahigit 11,000 individual na nananatili sa evacuation centers. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Patuloy ang pag-agapay ng Department of Social Welfare and Development sa mga lugar sa Western at Central Visayas na nakaranas ng epekto ng pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon. Ayon sa DSWD, aabot na sa halos 20 milyong piso ang halaga ng humanitarian assistance na naihatid nito sa mga apektadong residente. Kabilang rito ang family food packs para sa higit 11,000 individual na nananatili sa mga evacuation center. As of December 15 naman, umakyat pa sa halos 4,000 pamilya ang naapektuhan ng Mount Kanlaon eruption. Nananatili namang available ang nasa higit 2 billion pang stockpile at standby funds ng DSWD kung sakaling matatagalan pa ang epekto ng pag-alboroto ng bulkan sa Negros. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, kinumpirma ng pamilya ni Mary Jane Veloso na inilipat na siya ng mga otoridad sa Indonesia sa Jakarta mula sa kanyang pitan sa Yogyakarta. Sa isang pahayag ng pamilya ni Veloso, inabisuhan na anya sila ng gobyerno ng Indonesia na dinala siya sa main capital upang simulan ang proseso ng mga dokumento ng pagpapauwi nito sa Pilipinas. Nakatakda sanang magtungo ng Indonesia ang mga magulang ni Veloso upang bisitahin doon subalit hindi na itinuloy dahil inilipat na siya ng kulungan. Maghihintay na lamang ang pamilya Veloso sa Pilipinas para sa kanyang pagbabalik.
Una lang sinabi ng Department of Justice o DOJ na posibleng bago magpasko ay mailipat na ng piitan si Veloso mula Indonesia patungong Pilipinas. Noong nakaraang linggo, nagtungo ang mga kinatawan ng DOJ at lumagda sa isang kasunduan sa Indonesia Ministry for Law, Human Rights, Immigration and Correction para sa kustodiya ni Veloso. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, kinumpirma naman ng Philippine Statistics Authority o PSA na 2/3 ng halos 2,000 individual na sinasabing binayaran gamit ang 500 million peso confidential funds ng Office of the Vice President o OVP mula 2022 hanggang 2023 ang walang record ng kapanganakan. Sa tugon ni National Statistician at Civil Registrar General Undersecretary Claire Dennis Mapa kay House Blue Ribbon Committee Chair Joel Chua, nakasaad na 1,322 individuals sa mga isinumiting acknowledgement receipts ng OVP ang walang birth record, habang 670 sa mga ito ang most likely match o may kapangalan sa record ng PSA. Sa dagdag na verifikasyon, 1,456 sa mga pangalan ang walang marriage records pero mayroong 536 na posibleng matches. 1,593 naman ang walang death records na mayroong 399 na posibleng kapangalan. Dahil dito, mas naniniwala ngayon si Chua na gawa-gawa na lamang ang naturang mga resibo. Kaya naman tanong niya ngayon kung hindi totoo ang mga pangalan sa resibo ay saan napunta ang perang ipinambayad sa naturang mga individual. Matatandaan na nang pinaberipika ng komite kung mayroong Mary Grace Piatos at Kokoy Villamin, sinabi ng PSA na walang record ang mga ito sa kanilang civil registry database. Gayon din ang 405 na iba pang mga individual mula sa 677 na pangalang nakasaad sa mga resibo na pinaggamitan ng confidential funds ng Department of Education o DepEd sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, House Speaker Martin Romualdez pinabubuo ang Mega Task Force na hahabol sa mga magmamanipula ng presyo ng bigas. Ang panawagan ay ginawa ni Romualdez kasunod ng pagkakadiskubre ng House Quinta Committee na mayroong sabwatan at manipulasyon sa presyo sa industriya ng bigas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Nanawagan si Speaker Martin Romualdez sa pamahalaan na bumuo ng isang task force na siyang habol sa mga nagmamanipula ng presyo ng bigas at gahaman ng mga traders. Kasunod dito ng pagkakadiskubre ng House Quinta Committee na mayroon sa buwatan at price manipulation sa pagitan ng rice industry kahit pa may oversupply ng bigas at binabaan na ang taripa ng inaangkat na bigas. Maaarian niya buuin ito ng Department of Agriculture, DOJ, NBI, Bureau of Customs, Bureau of Internal Revenue at ng DTI. Bibigyan ito ng kapangyarihan na magsagawa ng inventaryo, alamin kung nakakasunod sa batas sa pagbubuwis, mag-inspeksyon sa warehouses at ipasara ang mga mapagsamantalang negosyo. Nais din ng House Speaker na magsumite ng buwanang report sa Kongreso ang task force bilang bahagi ng oversight. Gate ni Romualdez, hindi niya maintindihan kung bakit nasa 50 pesos pa rin ang kada kilo ng bigas, ngayon dapat ay bumaba na ito. Diin niya na hindi papayagan ng pamahalaan na magpatuloy ang pananamantala sa mga mamimili at isiniluan niya na buwagin ang kartel na ito at sila ay papanagutin para sa kapakanan ng ating mga mamimili at magsasaka. Giit pa niya na ang bigas ay buhay at hindi ito dapat maging laruan ng mga sakim na negosyante. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Samantala, mahigit 9,000 bilanggo posibleng mapalaya sa bagong implementing rules and regulations ng Revised Penal Code. Simula nang maupo ang Administrasyong Marcos Jr., pumalo na sa 350% ang nabawas sa pagsisikip ng mga kulungan sa buong bansa dahil sa mga programa na ipinatupad ng pamahalaan upang mapaluwag ang mga piitan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Michael Rogas. Pinirmahan na ng Department of Justice at Department of Interior in Local Government ang bagong implementing rules and regulation ng Revised Penal Code. Layunin ito na mabigyan ng mas masusing pag-review sa profile ng mga persons deprived liberty na posibleng magawaran ng maagang paglaya. Kabilang sa nilalaman ng bagong IRR ay ang pagpapaigsi sa sentensya ng mga bilanggo sa ilalim ng Good Conduct Time Allowance sa pagtaya ng DOJ, Bureau of Correction at Bureau of Jail Management and Penology ng DILG. Mahigit 9,000 mga bilanggo ang maaari magawaran ng parole dahil sa kabutihang asa na ipinapakita ng mga ito sa loob ng piitan. Simula nang maupo ang Marcos Jr. administration, pumalo na sa 350% ang nabawa sa jail congestion sa buong bansa dahil sa mga programa na ipinapatupad ng pamahalaan upang mapaluwag ang mga piitan. Ito si Michael Rogas para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Konsulada ng Pilipinas sa Los Angeles nanawagan sa mga Pilipino at PhilAm na magsilika sa gitna ng tumitinding wildfire sa lugar. Batay sa ulat, patuloy ang paglawak ng wildfire sa hilagang kanlurang bahagi ng Los Angeles County. Ang detalye ng balitang ito mula kay Bea Gaza de Guzman. Nakikipag-ugnayan ngayon sa California Sheriff Department ng Konsulado ng Pilipinas sa Los Angeles upang alamin kung mayroong mga Pilipino o Filipino-American na apektado ng tumitinding wildfire sa Franklin, Malibu, Los Angeles, California. Nagpaalala ang konsulado sa mga Pinoy at PhilAms na sumunod sa mga alituntunin at magsilikas kung kinakailangan. Batay sa ulat, patuloy ang paglawak ng wildfire sa hilagang kanlurang bahagi ng Los Angeles County. Nagbabanta itong makapinsala lalo na sa mga residente kasama na ang malaking bilang ng mga Pinoy na naninirahan sa lugar. Umaabot sa 13,000 residente ang kasalukuyang nasa ilalim ng evacuation orders. Mahigit 12,000 hektarya na ang natupok ng wildfire at tulong-tulong na inaapula ng 1,500 mga bombero. Nanawagan ng Konsulado ng Pilipinas sa Los Angeles sa mga apektadong Pinoy na makipag-ugnayan sa tanggapan ito o tumawag sa 911 o sa Los Angeles County Fire Department Public Information Office para sa mga nangangailangan ng agarang. Ito si Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Department of Education o DepEd Region 2 kinilala ang kontribusyon ng mga katuwang nilang ahensya sa pagsusulong ng dekalidad na edukasyon sa Lambak, Cagayan. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tuguegarao.
Iti may katluagon daway binigbigmanon ti Department of Education wenno DepEd Region 2 dagiti ahensya ti gobyerno akatulungan da iti panangitandudo ti dekalidad nga edukasyon iti Region 2 iti naangay a Regional Public Affairs Communication and Information wenno Pasig Congress nga indauluan ni Regional Director Benjamin Paragas imuna ka dagiti napadayawan ti prestigiyoso a pambigbig an naawagan kasgawad ACE-BAN Revenue Agency Contribution for an Ennobling Basic Education Towards Nation Building ti Police Regional Office No. 2 wenno PRO2 ti PRO2 an nakaawat ti 15,000 pesos sa cash incentive malaksid pa iti plake ket sinaruno ti Philippine Information Agency nga daan met sa 10,000 pesos nga insentibo ket ti Department of Environment and Natural Resources ang nakaawat ti 6,000 pesos sa cash reward dagiti finalist ket nakaawat ti consolation prize nga gatad 3,000 pesos iti mensahe na kinuna ni Director Paragas at ti kompetisyon itaatawan ket nakaawis ti record breaking asa nga 15 nga entries amang ipagpakita laeng kinuna na ti commitment ken ayat a pagserbihan dagiti naduma-duma nga ahensya dagiti agtutubo. Digawad ACE-BAN katagserserbi a platform tapno mapatubkar pa iti panagtitinulong dagiti naduma-duma nga stakeholders ket ipakita dagiti inisyatibo a nakatulong iti panangpasayapay iti sektor ti edukasyon iti rehiyon. Data ti damag manipod Tuguegarao City dayto ni April sa Lucam Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tuguegarao. Dakoy naman natin ang Baguio City bilang ng mga batang wasted at severely wasted sa Cordillera bumaba. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Bimabati bilang dagiti wasted gan severely wasted nga ubing anilista ti Department of Education Cordillera iti school year 2023 to 2024. Daytoy ket kasarano iti patungpal ti ahensya nga school-based feeding program ken dadumapay nga nutrition programs iti sidong ti Operation Kalusugan. May basar ti datos manipod 73% nga wasted wenno dagiti ubing adaan na baba kilo ket bimaba iti 38.41% kalpasan iti naisayang kat nga feeding. Manipod mat iti 19.49% ang severely wasted ket bimaba daytoy iti 8.56% kalpasan iti feeding program. Sigon kini Department of Education Cordillera Regional Director Dr. Estela Carino, epektibo itinasa nga programa no sarino nakatulong daytoy kadagiti ubing nang runa dagiti adan parikot iti salunat. Inayon na nga tultuloy mat itinasa nga programa ti ahensya no sarino ita nga school year 2024 to 2025 ket dumano nun itinasurok sa 12,000 nga ribo dagiti benepisaryo. Manipod dito Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac. Mga magsasaka ng abaka sa Catanduanes sumailalim sa mechanized abaka stripping machine training. Narito si Juris de la Rosa para sa balita. Nagsairarom sa training sa operasyon in mechanized abaka stripping machine day pa sa nakahaloy ang mga abaka farmers sa probinsya ng Catanduanes. Ang proyektong ini parte kan programang provision of mechanized and modified stripping machine and other paraphernalia for the enhancement of abaka fiber production na bunga kan pagtatabangan kan Catanduanes government asin kan DOLE Integrated Livelihood Program. Katabang din sa implementasyon kan proyekto ang Provincial Agriculture Services Office, Philippine Fiber Industry Development Authority as in Public Employment Service Office. Objeto kan proyekto na makapagproduser ng masalangkaw na kalidad na abaka fiber. Ang mga produktong hibla babakalon kan mga asosasyon hali sa indang mga miyembro asin ibebenta sa mga grading asin baling establishments. Ang mechanized stripping machine nag-offer nin mas mabilis asin epesyenteng proseso kumpara sa traditional na hand stripping. Kaya kainin na makapag-produce nin mas dakul na volume nin abaka fiber na nasa 80 to 100 kilos lambang aldaw na may mas hababang paggamit ng labor. Sa proyektong ini, nagtauan DOLE ng mechanized and improvised abaka stripping machines, abaka stripping knife, tuxi knife, improvised dyeing facility as in insurance.
Mantang ang Catanduanes government nagtauman in trading capital, consumer store capital, as in cost of trainings. Piglalauman na sa paagi kan na proyekto ini mapapakusog ang industriya ng abaka sa Catanduanes na pigmimidbid bilang abaka capital of the Philippines. Hali Vera Catanduanes, Juris de la Rosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Juris de la Rosa mula sa Virac. Pumunta naman tayo ngayon sa rehiyon ng Kabisayaan, mga inilikas sa Canlaon City, Negros Oriental dahil sa pag-alboruto ng Mount Canlaon, pumalo na sa 5,000. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid naman sa atin ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Misangka na ngadto sa 5,049 ka individual ang gipabakwit sa Canlaon City, Negros Oriental nunot sa pag-alboruto sa Bulkang Canlaon. Matod sa LGU Canlaon, mukabat kini sa 1,583 ka mga banay nga anaa sa 8 ka evacuation center gawas sa 6-kilometer permanent danger zone nga giandam sa LGU ug sa DSWD Central Visayas. Adunay 1,019 ka tawo ang anaa sa Camp 1, 763 sa Camp 2, 1,005 ka individual sa Camp 3, 359 sa Camp 4, 306 sa Camp 5, 309 sa Camp 6, 446 sa Camp 7 ug 832 sa Camp 8. Moabot usab sa usa ka gatos nga individual nga moabot sa 34 ka banay ang mihiklin apan nakipuyo na lamang sa ilang kaila ug mipili nga dili mo puyo sa evacuation center. Subsub na ang pagpahiluna sa otoridad sa nakasaka nga ihap sa mga namakwit nunot sa mandatory evacuation nga gimando sa Task Force Canlaon ngadto sa tanang LGU sa Negros Oriental ug Negros Occidental nga apektado sa pagbuto sa Mount Canlaon. Base sa obserbasyon ug abiso sa FIVOX, posible pa ang subli nga pagbuto diin gitan-aw nga mas lapad ang kadaot alang sa Negros Island region hinungdan nga gihingusgan ang mandatory evacuation sa 6-kilometer PDZ aron masigurong luwas ang komunidad sa higayon nga mobuto kini tungod wa pay teknolohiya nga mutagna sa insaktong higayon sa pagbuto sa Bulkang Canlaon. Gikan sa RP1 Cebu, sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Dakoy naman natin ang Iloilo. 8 tribo nagpakitang gilas sa pamukaw ng Dinagyang Festival 2025. Narito si Emmy Santiagudo para sa detalye ng balita. Bilang pamukaw sa naghahilapit ka Dinagyang Festival, 8 ka tribo ang nagpasakop sa pamukaw sa Dinagyang Festival 2025. Kaina sang aga sa San Jose de Placer Church sa distrito sang City proper sa syudad sang Iloilo. Ginpangunahan sang San Jose de Placer Church kag Iloilo Festivals Foundation Incorporated ang malipot nga programa antes nagpatigayon sang ilang nga teaser performance sa mga dalanon sa syudad ang 8 ka tribo. Lakip sa mga magapasakop sa Dinagyang Tribes Competition amo ang Tribo Paghidait sang Lapas National High School, Tribo Salugnon sang Haro National High School, Tribo Parianon sang Distrito sang Molo, Tribo Ilonganon sang Halandoni Memorial National High School, Tribo Pag-asa kang Mandurriao sang Distrito sang Mandurriao, Tribo Hangaway sang Graciano Lopez Haina Elementary School, Tribo Molave sang Distrito sang Mandurriao, kag Tribo Panay sang Fort San Pedro National High School. Mangin highlights ang Dinagyang Festival ang Tribes Dance Competition kag iban pa nga mga aktibidad nga nakasentro sa deboto kay Senyor Santo Niño nga hiwaton sa Enero sa masunod nga tuig. Nagikan sa Iloilo, Emerald Santiagudo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Emmy Santiagudo mula sa Iloilo. Dumako na tayo sa rehiyon ng Mindanao. Planong gawing smart city ang Butuan, patuloy na pinagsisikapan. Roadmap Right Shop isinagawa ng LGU Butuan. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Jocelyn Morano.
Target nga himuong smart city ang dakbayan sa Butuan padayong gihingusgan sa kagamhanang lokal. Malaumon si City Councilor Cherry May Busa, Committee Chairperson on Science and Technology sa Sangguniang Panglungsod sa Butuan, nga madasig ang tanan ning karong gipahigayon ang tulo ka adlaw nga Smart City Roadmap Packaging Right Shop. Usa sa gihatagang gimbug-aton mao ang gimugna nga strategic document diin magsilbi kining giya sa mga stakeholders para sa ipatuman nga mga plano proyekto padung sa Smart City Butuan. Sumala pa, seryoso ang kagamhanang lokal para hatagag katumanan ang transformasyon sa dakbayan sa Butuan padung sa Smart City, dili para makigkompetensya sa dagkong mga syudad apan aron dunay epektibong citywide disaster, emergency and crime response system. Mapahimoslan usab sa publiko ang advanced digital transformation programs sa healthcare systems, gawas pa sa pagpahimutang unya og mga extensive network sa smart surveillance cameras nga equip sa mga AI capabilities para epektibong mamonitor ang mga pampublikong lugar ug masustine ang peace and order. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan. Binhi ng mais ipinamahagi sa mga magsasaka mula sa 13 bayan ng Lanao del Sur. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Alwidad Bashir. Sa giyamyay po sa gawin na adon ng mga corn seeds sa inipamagaya opisina. A Provincial Agriculturist Office kung mga dimbabaso ka mga bangsa tano makapupon sa 12 munisipyo sa ingid Tenuini, Lanao del Sur. Ad na programa ini tilagad sa dapangkapuniko distribution. Rag sa ini-remind po paruman na Office of Provincial Agriculturist sa mga bangsa tano may pantag ko arga o kaptugwiran sa babaya agu panginam ko mga gilbakirang ko mga gilupayran at disirano di makapamula sa kamais sa ilaw. Diptuman so panguya tagyang kaya Provincial Government of Lanao del Sur makaukit sa PAW sa mga bangsa tano at aribasok sa pitibarangan na ingad teno. Rag sa susuporta niran sa barang-barang ugu pagu programa, detaro agricultural inputs, seeds, machineries, and interventions. Yan nalamat mambu sumabang sa tano farmers sa mga kukuwayra na mga corn seeds. Badilabaw ron sumagi po makataling umaama piagawi sa kapamula puman o mga dimbabasok kumagilupatano si Isa Ranao. Mula sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Alwidad Bashir mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng ating segmentong Balitang Sports, parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Napanatili ng Asian Development Bank o ADB ang economic growth forecast ng Pilipinas ngayong taon sa 6% habang nasa 6.2% naman sa taong 2025. Base sa 2024 Asian Development Outlook Report, hindi nabago ang kanilang pagtaya sa paglago ng ekonomiya sa nauna nilang forecast noong Setyembre. Ang kanilang pagtaya ay parehas sa growth outlook ng economic managers kung saan ang Gross Domestic Product o GDP growth para sa taong 2024 ay inaasahang lalago sa 6% hanggang 6.5% habang nasa 6% hanggang 8% para sa taong 2025. Ayon sa multilateral lender, kapwa itutulak ng household consumption and investment ang ekonomiya, samantalang may ambag din ang ilang sektor sa kabuang paglago gaya ng services sector, construction at manufacturing. Nakikita rin ang patuloy na ambag ng gobyerno at private infrastructure sa GDP.
Kaparehas sa mga naunang pagtaya, inaasahang mananatiling second fastest growing economy sa Southeast Asia ang Pilipinas, kasunod ng Vietnam at mas nauna naman sa bansang Indonesia, Malaysia, Singapore at Thailand. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Binigyang halaga ni Finance Secretary Ralph Recto ang good corporate governance sa pagkamit ng sustainable economic growth ng Asian economies. Ito ang mensahe ni Recto sa harap ng Organization for Economic Cooperation and Development o OECD. Ayon kay Recto, ang matibay na corporate governance ang siyang pundasyon ng investment climate at capital market. Ito rin anya ang kailangan ng Pilipinas para sa pagpapaunlad ng ekonomiya at daan para lumago ang mga negosyo at buhay ng mga Pilipino. Mahalaga din ayon sa kalihim na sabayan ng mabuting pamamahala ang pagpapaunlad ng teknolohiya upang makasabay sa global economic demands. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinakilos na ni Bureau of Internal Revenue o BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. ang lahat ng mga opisyal ng ahensya para makiisa sa kampanya kontra sa paggamit ng mga peking Person with Disability o PWD Identification Cards o ID. Ayon kay Commissioner Lumagi, may tuturing na tax evasion scheme ang naturang gawain na batay sa investigasyon ng Senado ay nagdulot ng 88 bilyong pisong pagkalugi sa pamahalaan. Dahil dito, magkakasanaan niya ang BIR ng nationwide crackdown sa mga fake PWD ID sellers at users sa bansa. Kabilang dito ang tax audits sa mga transaksyon sa mga nagpapadiscount gamit ang PWD ID sa iba't ibang establishmento. Makikipagtulungan din ang BIR sa Department of Health o DOH at National Council on Disability Affairs para sa pagberipika ng PWD IDs na isinusumite sa mga establishmento. Sa impormasyon na nakalap ng BIR, ang bentahan ng mga peking PWD ID ay kadalasang ginagawa sa online marketplaces. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. naging kampiyon muli ang University of the Philippines pagkatapos pataubin ang De La Salle University 66-62 sa Game 3 ng UAAP Season 87 Men's Basketball Finals nitong linggo na ginanap sa harap ng mahigit 25,000 fans sa Smart Araneta Coliseum. Ito na ang ikaapat na overall title ng UP sa men's basketball. Nakuha ng UP ang 14 na puntos na abante sa third quarter, 54-40, pagkaraang may pasok ni CJ Austria ang isang triple bago simulan ng Lasal ang isang comeback kung saan nagtapos ang quarter 56-50, pabor pa din sa Fighting Maroons. Nanguna para sa UP si Quentin Miliora Brown sa nagawa nitong double-double na may 14 puntos at 10 rebounds, kasama pa ang isang assist, isang steal at isang block, habang nakagawa din ng double-double si Francis Lopez na may 12 puntos at 11 boards, sahog pa ang 6 na assist, isang steal at isang tapal. Pinangunahan naman ni Mike Phillips ang Green Archers sa nakuha nitong 18 puntos, 12 rebounds, 2 assists, isang steal at isang tapal, habang si reigning at back-to-back most valuable player Kevin Kimbao ay nagtapos ng may 13 puntos at 4 na rebounds.
Tinapos ng UP ang elimination round sa ikalawang pwesto na may 11-3 record sa likuran ng Lasal na may 12-1 win-loss card. Tinalo ng UP ang University of Santo Tomas sa Final Four, 78-69, para umabanse sa finals. Sa Game 1 ng finals, tinalo ng UP ang Lasal 73-65 habang bumawi ang Green Archers sa Game 2 76-75 para paabutin ng Game 3. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, nakopo muli ng National University Lady Bulldogs ang korona ng UAAP Women's Basketball. Tinakasan ng National University ang University of Santo Tomas 78-73 sa Game 3 ng kanilang UAAP Season 87 Women's Basketball Finals para angkinin muli ang korona. Panigurado na sanang nakuha ng UE o ng NU ang titulo, wala ng 3 minuto ang natitira sa laban, kung saan abante sila ng 14 puntos 75-61, subalit rumatsyada sa huli ang Growling Tigresses sa pagnanais na makuha ang laro. Pagkatapos ang split ni CJ Maglupay sa free throw, nakagawa ng triple si Taki Takatak at sinundan pa ng jumper ni Karil Sierba para mabawasan ang abante, may 2 minuto at 14 na segundo na lamang ang nalalabi sa orasan. Nakagawa muli ng triple si Takatak para ilapit ang Growling Tigresses sa 5 puntos 75-70, wala ng 2 minuto ang natitira sa laban. Nakagawa pa ng 3-pointer si Sherba, subalit sinelyuhan ni Camille Clarin ang panalo pagkatapos ang kanyang split. Pinangalanan ang rookie na si Chelo Pagdulagan bilang Finals Most Valuable Player pagkaraang makalikom ng 21 puntos, 9 na rebounds, 3 assists at 3 steals habang nag-ambag sina Angel Surada at Clarin ng tig-14 na puntos bawat isa. Pinangunahan naman ni Sherba ang Espanya-based squad sa nagawa nitong 20 puntos habang nagtapos ng may 14 na puntos si Takatak. Ito na ang ika-8 titulo ng NU kung saan binawi nila ang titulo mula sa Growling Tigresses na nagkampiyon nitong nakaraang season. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ibinigay ng Petrogas ang unang talo ng Signal 25-19, 25-21 at 25-18 sa Premier Volleyball League o PVL All-Filipino Conference na ginanap sa PhilSports Arena para tapusin ang 2024 preliminary round games ng liga bago ang holiday break. Pinangunahan ni Brooke Van Sickle ang Angels sa nagawa nitong 19 na puntos mula sa 13 attacks at 6 na blocks habang nagdagdag si Myla Pablo ng 15 puntos para tulungan ang Petrogas na gumanda ang kanilang record sa 5-1. Nakagawa naman ng 10 puntos si Ces Molina para sa HD Spikers na bumagsak sa 4-1 record. Sa isa pang laban, nalusutan ng Cherry Tigo ang Galleries 30-28, 20-25, 19-25, 25-16 at 15-8. Nagtapos na may 21 puntos si Ces Robles habang nakagawa ng 15 puntos si Abby Maraño para pagandahin ang record ng crossovers sa 4-2. Pinangunahan naman ni Franz Ronquillo ang Galleries sa nalikom nitong 18 puntos habang nag-ambag si Jewel Encarnacion ng 16 na puntos kung saan bumagsak sa 1-5 ang kartada ng koponan. Magbabalik ang PVL sa Enero 18 kung saan magkakaroon ng 3 laban sa pangunguna ng Akari at PLDT. Bago nito, magsasalpukan muna ang Farm Fresh at NX LED, kasunod ang laban sa pagitan ng Zeus Coffee at Choco Mucho. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa ating mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports. Samantala, narito naman ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa atin ng nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hello! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng ating mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Ito, nagsama-sama ang mga pinakamalalaking bituin sa bansa, maging ang mga film industry workers para sa naging konsyerto sa palasyo na ginanap nitong linggo, Disyembre 15, na inisyatibo ng Office of the President at sa pakikipagtulungan ng Radio Television Malacanang. Ang konsyerto sa palasyo kahapon sa ikalimang edisyon nito ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng unang ginang na si Liza Araneta Marcos upang magbigay pagkilala sa mga artista at film industry workers na nagbigay ng hindi matatawarang kontribusyon sa pelikulang Pilipino upang pasiglahin ang sining, kultura at ang ekonomiya ng bansa. May temang para sa pelikulang Pilipino, ang pagtitipong yon ay binubuo ng mga world-class performers kabilang sina Dane Mercado, isang medalista sa World Championship of Performing Arts or WCOPA, Molly Langley, isang theater artist at contender ng television singing contest na The Clash. At kasama din si John Hoven at Gian Magdangal, isang television at theater actors at Sindao Philippines Performing Arts Guild. At syempre, kasama sa okasyon ang Divine Diva na si Shaja Padilla. At kasama din sa mga nakibahagi sa naturang programa ay sina Christopher De Leon, Sharon Cuneta, Tirso Cruz III, Lorna Tolentino, Vice Ganda, Gladys Reyes, Lani Mercado Revilla, Christine Reyes, at Senator Robin Padilla. Kasi yung mga artistang yon ay kabilang sa mga kasama sa mga magtatanghal o bahagi ng Metro Manila Film Festival. At syempre, ito na, pakinggan natin ang mga magkasunurang tinindag ilang mga artistang dumalo sa konsyerto sa palasyo. Para sa akin, excited ako dahil bihira yung mga ganitong okasyon na nagsasama-sama ang lahat ng mga artists, directors at mga magagaling na mga artists sa industriya namin. Kaya maaga ako nandito at nakikita ko yung mga dati kong nakatrabaho at mga bago kong nakatrabaho. So, I think everybody's excited and looking forward to this. Maganap yung kagandahan ng ating Pilipinas. Same thing, man. I'm all for it. It feels really good that we can support artists, fellow artists, and Philippine cinema. So, dapat every year may ganun talaga. Sobrang ang saya ng puso ko nang malaman ko pong may imbitasyon mula sa palasyo. Dahil ibig lang sabihin nito, malaking suporta po ito para sa pelikulang Pilipino, lalo na sa MMFF movies. At mapalad po ako na maging bahagi ng And the Breadwinner is, sa pangunguna po ng aming bidang si Vice Ganda. Kaya salamat po sa ating Pangulo. Sana po tuloy-tuloy na po ito at marami pa pong suporta talaga mula sa ating gobyerno. Ng government ang ating film and television industry. It's kasi nung kay First Lady Imelda Marcos, talagang nagpo-produce pa sila ng pelikula para sa industriya natin. And pag titingnan natin sa ibang bansa, talagang nakatutok ang gobyerno sa movies and television industry. Para sa akin,
Ang konsyerto sa palasyo ay pinagdiriwang ang creative achievements ng ating mga Filipino singers, dancers at performers. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli natin, chika, for today, at cambio muna tayo dyan. At sa gitna kasi ng kinakaharap na suliranin ng mag-asawang sina Chito Miranda at Neri Naig Miranda, ay muling pinatunayan ni Chito ang pagmamahal nito sa kanyang asawa. Sa Instagram account ng parokya ni Edgar Vocalist, ipinahagi nito ang kanyang madamdaming anniversary message para kay Neri na nasasangkot ngayon sa isang investment scam case. Na taon na nagse-celebrate sila ng kanilang ika-10 anibersaryo bilang mag-asawa. Sabi ni Chito sa kanyang post, quote and unquote, "Happy 10th anniversary asawa ko. After 10 years of being married, masasabi ko talaga na mas mahal pa kita ngayon kaysa una tayong nagmahalan." At pag dadagdag pa niya, quote and unquote, "Sobrang nagpapasalamat ako kay God dahil blines niya ako with someone as wonderful and as loving and as sweet as you." Ang bahagi ng kanyang anniversary message kay Neri, anya pa si Neri raw ang isang buhay na patunay ng isang tao na sa kabila ng pinagdaraan ng pagsubok ay nananatiling mabait at makatao. Napakaswerte raw niya at ang kanyang mga anak sa pagkakaroon ng asawa at nanay na tulad ni Neri. Sabi niya, quote and unquote, "I will always be with you through thick and thin, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, until death do us part." And happy anniversary, Miss Neri. I love you very, very much. Yan ang kanyang pangwakas na post. At matatanda nga inaresto at ikinulong ang aktres at negosyante dahil sa kasong 14 na case ng 14 counts ng violation of Securities Regulation Code at syndicated estafa. Ngunit matapos magpiyansa ng mahigit 1 milyon ay pinalaya si Neri dahil na rin sa teknikalidad ng kaso na isinampa sa Pasay City Regional Trial Court. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang naging kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio, kasama natin sina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Esports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. Syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!